Hi guys! Noong 90s, sikat na sikat ang sasakyan na Honda. Kasi it's either yung mga kakilala mo may Honda Civic or kayo mismo yung family car nyo Honda Civic. Ito yung ginagamit ng mga F-boys nung araw. Pang-forma kasi ang lakas nga naman kasi ng datingan. Hi guys! I'm Stanley Chi, your host for Phil Coches car reviews of the Honda Civic RS Turbo. Bago natin simulan ng turbuhan, yung car review, please like and subscribe to Phil Coches YouTube channel. Click the bell icon for updates at tandaan, Phil Coches is the #1 car portal in the country. Front exterior, it has a very angular front bumper. It has a glossy black grille that complements the LED headlamps, pati yung fog lamps. Ang distinct quality ng facelifted model ay yung black cladding nito, hanggang doon sa dulo. Kasi yung mga dating model, diretso yan, wala yung itim dito. Yung lower variant nito, chrome yung grille. Pero mas malakas ang datingan sa akin ng black kasi yung black complements the red na signature color ng RS Turbo variant. The Honda Civic RS Turbo has 1.5 turbocharged gasoline engine with 171 horsepower and 220 Newton meters of torque and continuously variable transmission. Ang konsumo ng makina nito, 11 kilometers per liter with a driving average of 40 kilometers per hour. Dito tayo sa gulong, may 18-inch alloy wheels, disc brake sa harap at sa likod. Kung napansin nyo yung mugs niya, parang Ninja Star, Shuriken. Kayo magsasabi kung Shuriken? Shuriken. Ninja Star na lang. Side profile, meron tayong strong character lines. Integrated yung signal lights dito sa fender tsaka sa side mirror. Chrome ang door handles natin, social na social. Meron tayong fastback roofline that gives a coupe-like appeal. Sexy back. Sa likod, meron tayong distinctive na C-shaped taillights. Kahit bali-baliktarin mo, C pa rin kasi Civic. Meron tayong reflector dito, meron tayong black bumper skid garnish. Tapos may spoiler at yung mga Honda logos dito. The Civic logo and the RS Turbo logo here. Yung pagiging sporty nito sa harap, dinala rin niya sa likod. Yung iba, harap lang Eto, harap, likod. Buksan natin ang likod. Oh, kita nyo, luwag. Kasya mga 3 malalaking maleta, 1 linggong grocery, pati stroller. Eto, pati gitara, kasya. Ready ka ng humarana dahil F-boy ka. Dito sa loob, well, unang-una, maluwag. Pisa natin sa manibela. Nandito na tayo sa loob Maluwag Meron tayong leather wrap na steering wheel na may red stitching pa. Social. May cruise control, paddle shifters. Ang reklamo ko lang dito yung push button niya, yung pindutan, parang gawa sa cheap material. Sa dashboard, leather din. Sa instrument cluster, digital siya. Naintindihan naman yung mga numbers, tsaka malinaw na malinaw. Yung 7-inch infotainment system natin, touchscreen, may Apple CarPlay tsaka Android Auto. Ang napansin ko lang, yung graphics niya tsaka yung features niya hindi kasing advanced ng mga bagong models ngayon. So, Honda, ang presyo nito, 1.6. Level up nyo naman. Okay? Ang gusto ko naman dito sa infotainment system yung tactile buttons dito sa audio tsaka sa aircon. Kasi, mas okay yung kakapain mo kaysa yung tititigan mo habang nagdadrive ka. Sa cambio tayo, leather, smooth na smooth. Hindi ka magkakapaltos kay right-handed o left-handed ka. Yan, sa mga mahilig kumambyo dyan, Meron tayong cup holders dito, tsaka dito. Nabubuksan pa to. At ito, yung cup holder dito.
Pwede mong ilagay dito. Dali ah. Hello, nagsushoot ako mamaya na. Leather ang dashboard niya with carbon fiber-like na garnish and chrome trimmings. Meron dito sa harap, meron din sa likod, pati sa gilid, meron din. Tapos yung leather seats niya, may red stitching na social ang datingan. Honda. Black and red. Sarap dito ah. Luwag. Uy, nandiyan pala kayo. Ang luwag dito sa loob. Kasya all sizes. Pang tatluhan pero mas komportable pag dalawa lang. Kasi alam na, pang fun boy talaga. Yung aircon niya, wala sa likod pero yung nasa harap, abot hanggang dito. Ang lamig. Pagdating sa safety features, may front and passenger airbags, side airbags, side curtain airbags. It also comes with Vehicle Stability Assist or VSA, Hill Start Assist, HSA, Anti-Lock Braking System or ABS, and Electronic Brake Force Distribution or EBD. Moreover, the Civic RS Turbo is equipped with driver and front passenger seatbelt reminder, and take note, this car comes with speed sensing door locks. Disc brakes all over sa 4 na gulong. The Honda Civic RS Turbo comes with notable power delivery. It accelerates quickly, giving you the ability to do swift overtaking. This car comes with a light steering feel, which is ideal for daily city driving. The Civic RS Turbo steering wheel is also responsive even to minimal inputs. On the open highway, the car is planted and stable, which gives you confidence and peace of mind while driving. Of note, the Civic's steering wheel gets firm when you start to gain speed, which gives you better control of the vehicle. The Civic also has a tolerable body roll and its suspension leans on the firm side. However, despite having relatively firm suspension, the overall ride comfort is not compromised. In terms of fuel economy, nakakuha kami ng 11 kilometers per liter driving at an average speed of 40 kilometers per hour. Pagdating sa aesthetics, wala tayong masasabi dito sa Honda Civic RS Turbo. Ang lakas ng datingan, sporty. As in, it's a standout sedan na kahit saan pwede mong iparada, tapos tumambay ka lang, pakanta-kanta ka ng I Believe I Can Fly with matching Tommy Hilfiger shirt and a baggy jeans, di ba? Ang score namin dito, 4.5/5. Pagdating sa practicality, aminin natin, etong sasakyan nito status symbol. Sa presyo kasi nito, makakabili ka na ng crossover or mid-size SUV. Pero, ang ganda kasi ng forma nito, tsaka yung driving experience, talagang matindi. So, ang score namin para dito ay 3/5. Pagdating sa performance, yung ibang fans ng Honda Civic ay ayaw sa mga bagong model dahil sa CVT. Pero itong RS Turbo, matatapatan niya yung performance genes ng kanilang predecessor. Kasi, pagdating sa turbuhan, tuturbuhin ka talaga ng sasakyang to. For performance, ang score namin ay 4/5. Pag-usapan natin ng value for money. Sa totoo lang, etong sasakyan nito, okay to for city driving, pang araw-araw, tapos weekly na mga out of town, pwedeng pang date, alam na, di ba? Pang forma, kasi alam mo naman, pagka tayo medyo may pagka F-boy, no? Mga fun boys, malakas ang dating nitong sasakyan to. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, yung presyo nito makakabili ka na ng crossover or mid-size SUV. Kaya ang score namin dito ay 3.5/5. Fail Coche score. May pros and cons tayo. Yung pros, maganda aesthetics, maporma, mabilis imaneho, hindi ka bibitinin, masamang mambitin. Ang cons, medyo masakit sa dito pala. Ang score natin dito ay 4/5. The Honda Civic RS Turbo has all the features na hanapin mo sa isang maporma at sporty na sedan. May Apple CarPlay, may Android Auto, busog sa features, safety man yan, tsaka tech. Okay na okay talaga. Kaya poging-pogi ito Pero kung gusto mo ng poging sasakyan, kailangan mong gumastos. Dahil ang presyo nito, 1,615,000 pesos. Huwag kayong mag-alala, kasama na dyan yung shipping fee, kaya mag-add to cart na kayo. Okay na okay to. There you have it, Phil Coche's car review of the 2020 Honda Civic RS Turbo. I'm Stanley Chi, your host for Phil Coche's car review of the 2020 Honda Civic
RS Turbo. Follow nyo kami sa mga social media accounts ng Philcoche, tsaka sa social media account ko na rin. Help us reach 200,000 subscribers before the end of the year. Kita-kits sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's #1 online car portal.